Noong panahon ng mga Kastila, may isang salitang paulit-ulit na lumilitaw sa mga tala. Ang ito'y tulisan. Ang unang pagkakabanggit pa nga nito'y maibabalik pa sa kauna-unahang diksionaryong Tagalog, ang Vocabulario de la Lengua Tagala ni Juan Noceda. Madalas pumapatukoy ang ito sa mga ani nila'y salop, kriminal, banta sa kapayapaan. At nag-iiba man ang anyo ng salitang ito ayon sa lugar o panahon, ang natural na pagpapakahulugan nito'y nananatili pa rin. Ngunit sa mga lihim na kwento ng mga taga-bundok, sa mga hagulgol ng mga nanay na namatayan ng anak dahil sa pang-aabuso, at sa mga pagmamakaawa ng mga magsasakang inagawan ng lupa, ang mga tulisan ay hindi basta't-basta't mga kriminal lamang. Sila'y mga tao na napilitang kalabanin ang sistema. Ako, si Gabriel Labariento, At ako naman si Iman Campos, mga scholar, estudyante at anak ng kasaysayan. Ito ang mga tunay na tulisan. Isang akademikong radiodrama tungkol sa mga taong karaniwang na ipipinta sa masamang paraan ng kasaysayan. At sa mas malalim na pagtingin, ang totoong salarin sa mga kaguluhang naganap noon. Tahimik. Parang may gumagalaw sa mga puno ng akasya roon. Mukhang marami ang pinadala nila. Paano kaya nila nalaman na nandito tayo? Huwag kayong mabahala. Hangganan ng pagmamasid nila hindi tayo aabutin. Natatakot silang pumasok pa sa gubat. Alam naman nila ang kaharian natin to. Kung ang kabayan-bayanan ng Imos ay para sa kanila, ang kagubatan naman ay para sa atin. Kunin na natin ang pagkakataong ito. Felipe, dali mo si Miguel at umikot kayo sa kaliwa. Manuel, sa kanan. Sa unang putok ko, susugod tayo. Ito na yata ang lahat ng kanilang mga gwardya. Salakayin na natin ang asyenda habang nasa atin pa ang dilim. Parang, halina! Isa na namang laban. Marami na namang kamatayan. Kung dati damot-ani lang ang aking inuhugot, ngayon na may patalim at bala na lamang ang kilala ng aking mga palad. Sa pagtatagas ko ng dugo ng iba ay aking laging inaalala. Ginagawa ko ba ito para sa ginto, papuri? Hindi. Sana na nga lang ay dumating ang araw na hindi na namin kailangan magtago sa dilim. Sino nga ba talaga ang mga tulisan? Alamin muna natin kung saan nanggaling ang katawagang iyon. Ayon sa pag-aaral na Cavite Before the Revolution ni Isagani Medina, ang unang malawakang paggamit ng tulisanes ay matatagpuan pa noong ika-19 na siglo. Sila raw ay mga bandido, mga harang, magnanakaw, mga walang respeto sa batas. Hindi lang yun. Naging malaking banta rin sila para sa mga magsasaka at ang kaligtasan nila ay madalas nasisigurado lamang sa pagbibigay ng armas at paghingi ng permiso. Ayon pa nga kay Rizal, sa kanyang annotated version ng Sucesos de las Islas Filipinas, mula pa sa mga profesional, sosyal, at messianic, marami rin silang mga uri ng anyo at ani naman ni Greg Bankoff sa kanyang librong Crime, Society, and the State in the 19th Century Philippines. Ngunit balikan at alamin natin, anong klaseng mga batas ba ang umiiral noon? Noong mga panahong yon, ang mga tinuturing na inyo ay sapilitang pinagbabayad ng mataas na buwis.
pinagtatrabaho sa ilalim ng sistemang Polo e-Servicios at ang kanilang mga lupain ay dahan-dahang kinukuha ng mga prinsipalya at dayuhan. Dagdag pa rito, nagkaroon pa nga ng pagpapairal ng reduksyon o pagtitipon ng mga tao sa mga bayan na siya namang naglikha ng lubos na mga agwat sa sosyal na sistema at malakas na presensya ng mga otoridad. Sa huli, ano na nga ang saysay ng mga batas sa tao kung ito mismo'y nagbabatid ng inhustisya at kapahamakan? Kaya naman sa kasalukuyang panahon, ang pagiging tulisan ay maiuugnay sa pagiging paraan nito ng pagprotesta laban sa opresyon at kahirapan, pag-aklas sa pulisiya ng reduksyon at pagtulong sa sarili. Ayon yan sa mga iskolar na tulad ni Hobsbawm at Pat Rivers. Mga anak ng Diyos, ang nakasulat sa kautusan ay malinaw. Huwag kayong magnanakaw, mandaraya, o magsisinungaling. Alalahanin natin na ang tulisan ay magnanakaw, taksil, lintang nabubuhay para sa sarili lamang. Kaya't kung kayo'y makikitang tumutulong sa kanila, kayo'y ituturing ding tulisan. Taga rito si Parang, hindi ba? Nag-aalala ako para sa mga anak niya. Lalo na kay Mariano. Tinulungan pa naman ako nung nagkasakit si Bunso. Oo, hindi mo pa ba alam? Pinadampot na raw si Mariano. Sangkot daw siya dun sa nakawan sa Laguna. Wala pa mang napatunayan, kinulong na agad. Aba, nang malaman ng tatay ay nilusob niya yung bodega ng simbahan. Yung taguan ng mga armas ng pulis. Pagkatapos, dinemanda niya sa mga otoridad na pakawalan nila ang anak niya. Pati na rin yung dalawa pa niyang mga kasamahan. Nagbanta pa nga siya na aatake niya yung munisipyo. Sa huli, tumiklop ang gobernador Silvio. Sa ngayon, tila'y naglahok siya. At wala nang nakakaalam kung nasaan na siya. Ang lakas naman ng loob ni Parang, ano? Makikita mo talaga kung bakit siya yung namuno sa pag-aalsa ng mga magsasaka nun. Isasakripisyo niya na ang lahat, pati na ang sarili, para lang sa mga kasamahan niya. Manahimik kayong lahat! Ang batas ay batas. Ang gobyerno ay sa ilalim ng Diyos. At ang sino mang sumuway ay paparusahan. Dito sa lupa, pati na rin sa langit. Luis Parang de los Reyes, naririto ka ngayon upang managot sa mga kasong pagsusunog, pagnanakaw at pag-aalsa sa bayan. May masasabi ka pa ba para sa iyong sarili? Ako ay isang magsasakang hindi marunong magsulat. Ang alam ko lang, pagbungkal ng lupa, lupang pinamana sa amin ng aming mga lolo. Ngunit, sa isang utos nyo lang, nawala na sa amin ang lahat ng mga yon. Ang batas nyo'y para sa mga inyo lamang. Ang simbahan nyo'y para lamang sa mga may donasyon at kapangyarihan. Ang lupa, ang gubat, ang ilog, pati na yata'y hangin ay nang kinila. Kaya oo, sinugod ko ang simbahan. Pumatay ako, nagnakaw, nagpanta laban sa bayan. Dahil sa kabila ng lahat, hindi ako papayag na magpaangkin din sa inyo. Tahimik! Hindi na kita kailangan pakinggan pa. Tila'y wala ka namang balak na depensahan pa ng sarili mo.
Kaya namay sa ika-4 na araw na ito ng Abril, taon 1835, ikay mananagot sa pagiging tulisan mo sa pamamagitan ng kamatayan. Iyan ang hatol ko sa iyo. Kung ano mang turing niyo sa akin, wala akong pakialam. Alam ng Diyos, alam ng gubat, at alam ng katauhan. Hindi ako ang kung anumang halimaw niyo. Nakakatakot ba ang isang tulisan? Oo. Pero mas nakakatakot ang isang sistemang kayang gawing kriminal ang isang ama, ang isang magsasaka, ang isang batang inosente. Ang Pilipinas sa siglong iyon ay binubuo ng isang lipunang may mga malalalim na agwat. Sa yaman, sa kapangyarihan, at sa hustisya. At sa pagitan ng mga agwat na ito, lumilitaw ang mga taong hindi kayang mabuhay sa gitna ng tahimik na pagsunod. Sila ang mga tulisan. Manuel! May sulat ako mula kay Luis. Gusto niyang bumuo ng panibagong hanay sa kabundukan. Dumarami ang mga lumalapit. Mga pinalalayas sa lupaing buong buhay nilang tinaniman. Isang utos lang mula sa friar o Guardia Civil. Wala na silang karapatan sa lupaing minana ng lolo nila. Felipe, hanggang kailan ba tayo ganito? Sugatan na tayo, hinahabol, tinutugis. Hindi ba't lalong sumasama lagay natin? Oo, Miguel. Delikado. Pero sa gubat, kahit paano, may puwang ang hininga. Sa bayan, bawat galaw binabantayan. Binabayaran. Kung sasama ako, wala nang balikan. Kung sinunog na ang tahanan mo, ano pa ang babalikan mo? Ang tagpong ito ay hindi katang-isip lamang. Sa buong ika-19 na siglo, lalo na sa mga lalawigan tulad ng Cavite, Bulacan at Batangas, libo-libong magsasaka ang nawalan ng lupa. Ang mga lupang sinasaka ng kanilang pamilya sa loob ng ilang henerasyon ay bigla na lamang ipinailalim sa kontrol ng mga praile, tinatawag na friar estates. At sa isang sistema kung saan ang friar ang may kapangyarihan, ang Guardia Civil ang tagapagtupad, at ang gobernadorsilyo ay kadalasang kasabwat, ang magsasaka ay naiipit. Walang lupa, walang hustisya, walang boses. Marami ang napilitang umalis sa mga bayan, pumunta sa kabundukan. Ang iba, naging tulisan. Ang iba, naging alamat. At sa harap ng gutom at pang-aapi, ang mga tanong ni na Felipe at Manuel ay tanong din ng kanilang panahon. Lalaban ba tayo o tatahimik habang unti-unting nawawala ang lahat? Hindi lahat ng tulisan ay bayani at hindi rin lahat ay talamak na kriminal tulad ng mga dugong aso at tulisan pulpul. Sa pananaliksik ng mga historiador tulad nila Reynaldo Ileto, Laura Jonker at Vicente Rafael, lumilinaw ang mas malalim na larawan. Madalas lumilitaw ang tulisan sa mga panahong ang batas ay hindi na nagsisilbi sa lahat. Kapag ang lupang sinasaka ng mga magsasaka ay inaagaw, kapag ang buwis ay mas mataas kaysa sa ani, at kapag ang mga Guardia Civil ay mas mapanganib kaysa sa tulisan. Sa ganitong kalagayan, ang ilan ay umaakyat ng bundok. Bidbit ang itak, ang panata, at minsan ay ang pasyon. Hindi lahat ay revolusyonaryo. May mga tunay na nagnanakaw, nang aapi, at ginagamit ang anting-anting bilang panakot. Ngunit mayroon ding ginawang huwaran ng bayan. Mga tulad ni Luis Parang sa Cavite, na sa kwento ng masa, hindi kriminal, kundi tagapagtanggol.
Ang sistemang kolonyal ay pumipili kung sino ang masama. Ngunit sa mata ng mga inaapi, ang tulisan ay minsang salamin ng pag-asa. At sa kasaysayan, ang krimen ay madalas lamang maskaran ng paglaban. Padre? May nahuli po namin na isa, pero bata pa. 16 lang ang edad. Sa kanyang edad, 16, dapat alam na niya kung alin ang tama at bawal. Hindi pwedeng maging malambot tayo. Kapag pinabayaan natin ang isa, susunod ang marami. Kailangan maramdaman ng bayan ang bigat ng kapangyarihan. Pero Padre, wala po siyang sandata, walang itak, walang baril. Ang dala lang niya po ay isang lumang sipi ng pasyong mahal. Gusgusin, halakang tagong-tagong binabasa. Ang pasyon, akala ng marami, panalangin lang. Pagbasa ng hirap ni Kristo. Pero sa mga kamay ng mga tulad niya, nagiging maparevolusyon. Ang pagdurusa ni Kristo ay kasaysayan ng magsasaka, ang muling pagkabuhay, ang akong kalayaan, at ang galit sa mga tampalasan ay galit sa atin. Ang pinakadelikado ay hindi ang itak, hindi ang baril, kundi ang paniniwalang may karapatang lumaban. Kapag naniwala sila na tulad ni Kristo, makakaahon din sila mula sa pagkabusabos. Doon nagsisimula ang pag-aaklas. Sa mata ng kolonyal na simbahan at estado, may mas nakakatakot kaysa sa sandata. Ang ideya na ang banal ay maaaring maging politikal, na ang pasyong mahal na dapat ay pinagninilay sa banal na sakripisyo ni Kristo ay binibigkas na ngayon ng mga maralita bilang panawagan sa hustisya. Ayon kay Reynaldo Ileto, hindi bihasa sa liberal na wika ng revolusyon ang masa. Ngunit naiintindihan nila ang pag-aaklas sa lente ng pananampalataya. Ang hirap ng magsasaka ay tulad ng krus ni Kristo. At ang kalayaan ay tulad ng pagkabuhay muli. At ang talampasan, gaya ng mga Kastila, Prinsipalya at Guardia Civil, ay walang puwang sa kaharian ng langit. Ang lumang sipi ng pasyon ay naging parang lihim na aral. Binabasang palihim sa gabi, itinuturo sa anak, at dinadala sa bundok. Hindi ito armas, pero sa dami ng mga tinalaman nito, itinuturing na rin itong sandata ng paghihimagsik. Ang mga tulisan daw, nanggugulo lang. Nangaagaw ng pagkain. Nangaambush sa kalsada. Pero hindi nila alam. Bago kayo magtago sa gubat, ilang beses kayong itnaboy sa sariling bukid. Ilang beses kayong pinagkamalang mananakaw dahil lang sa ayaw niyong umalis sa lupang minana ng ninuno mo. Hindi nila alam na minsan ang tinatawag nilang tulisan ay yung nagbabantay sa ani ng kapwa niyang magsasaka o yung nagbabahagi ng kinupit sa mayayaman pabalik sa mga walang-wala sa baryo. Kung ang batas ay para lang sa may pera at ang simbahan para lang sa may handog, saan kami lulugar?
Saan lulugar ang mga kagaya natin na ang pag-asa ay nasa pigitan ng tanim at dasal? Anak, anak, hindi ka tulisan, anak. Ikaw ay patunay na may kailangan ituwid sa mundong ito. Sa mga tala ng kasaysayan, ang mga tulad ni Luis na tinutukoy ni Aling Rosa ay madalas itinuturing na tulisan, salarin, rebelde. Ngunit sa mata ng mga naiwan sa baryo gaya ni Aling Rosa, siya ay anak, magsasaka, tagapagtanggol. Sa mga probinsya tulad ng Cavite, Laguna at Bulacan noong ika-19 na siglo, dumarami ang ganitong kwento. Mga batang lalaki na pinilit maging bandido matapos mawalan ng lupa. Mga amang hinuli ng walang kaso. Mga ina na walang ibang sandigan kundi ang panalangin. Ayon sa mga historiador gaya ni Reynaldo Ileto at Vicente Rafael, ang mga tulisanes ay umusbong hindi dahil sa likas na karahasan, kundi dahil sa kabiguan ng estado at simbahan na itaguyod ang katarungan para sa lahat. Sila ang naging sagot sa tanong ng libo-libong pamilyang iniwan ng kolonyal na batas. Sino ang kakampi namin? Napansin mo ba? Wala tayong binigyang pangalan sa mga Kastilang opisyal. Hindi natin sila sinundan. Dahil ang tunay na kwento ay hindi sila. Ang kwento ay ang mga gaya ni Carlos, ni Luis, ni Aling Rosa. Mga pinilit mamili, sumunod o lumaban. Madalas, ang paglaban ay tinatawag na krimen. Ngunit minsan, ang krimen ay pangalan lang na ibinibigay ng mga may kapangyarihan sa mga hindi na kayang tumahimik. Ang mga tulisan, oo, may mga gumagamit ng dahas para sa pansariling interes. Ngunit hindi ba't sa bawat panahon, kapag ang simbahan ay nagiging kakampi ng estado at ang batas ay hindi para sa lahat, may mga taong tinutulak sa laylayan at doon sila naghahanap ng sarili nilang katarungan. Kaya't kapag ang isang binatilyo ay nahuli, na ang dala lang ay sipi ng pasyon, hindi espada, ano ba talaga ang kinatatakutan ng mga makapangyarihan? Ang mga tulisan, hindi lang sila mga tauhan sa kasaysayan. Sila ay mga salamin. Sa takot natin, sa galit natin, at sa tanong natin. Kapag ang batas ay di na makatarungan, ang pagsuway ba ay kasalanan? Ngayon, wala na tayong bundok na pinagtataguan ng tulisan. Pero hindi nawala ang dahilan kung bakit sila umakyat sa gubat. May mga jeepney driver na pilit inaalis sa kalsada. Hindi dahil sila'y masama, kundi dahil hadlang sila sa bagong kaayusan. May mga urban poor na ginigiba ang tahanan dahil hindi raw sila kabilang sa plano ng lungsod. May mga manggagawang tinatanggal, sinisindak kapag humihingi ng sahod, ng karapatan, ng katarungan. Sa bawat panahon, may tinatawag na tulisan. Hindi dahil sila'y sakim, kundi dahil sila'y tumayo sa gitna ng kawalang katarungan. Minsan, ang dala nila ay hindi itak, kundi pasyon, lumang papel, panata, paniniwala. Minsan, ang suot nila ay hindi uniforme, kundi anting-anting, pananggalang sa mundong hindi para sa kanila. Ang batas ay nilikha ng mga may kapangyarihan. At ang tinatawag na krimen, madalas, ay hindi kasamaan, kundi banta sa umiiral
na kaayusan. Ang kasaysayan ay hindi itim o puti. At ang tanong ay hindi lang sino ang tulisan, kundi sino ang may lakas ng loob tumindig kahit tawaging kriminal. At kanino ka papanig?